Halos hindi makapaniwala si Albert. Hinanap niya si Loreen sa bawat sulok ng silid, ngunit hindi niya ito makita. "Nasaan ka, Loreen?" Sigaw niya sa hangin. Pero ang tanging sagot sa kanya ay ang kanyang sariling echo. Surveillance. Surveillance video. Naisip niya sa kanyang sarili. Mabilis na tumakbo si Albert sa opisina ng hepe. Malapit na siyang mawala ng ulirat sa kakaisip. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Bakit siya biglang nawala? Nais ba nitong magpakamatay pagkatapos ng operasyon? Parami ng parami ang haka-haka sa kanyang isipan. At lalo siyang nag-alala. Inaamin niya na galit siya dito. Pero hindi niya gugustuhin na mamatay ito dahil sa kanya. Pagdating niya sa opisina, sa nangangasiwa ng surveillance, nakita niya ang nangangasiwa na nakikipag-usap sa mga grupo ng eksperto tungkol sa kalagayan ng mga pasyente. Gayunpaman, lumapit si Albert at hinawakan ito sa kuwelyo. Saan nagpunta si Loreen? Mr. Torres, hindi ba't nasa ospital siya? Tiningnan ng tagapangasiwa ang galit na mukha ni Albert at medyo nakaramdam ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Albert na nag-aalala sa harap ng napakaraming tao. Ipakita mo sa akin ang surveillance video sa ospital ngayon. Kapag hindi ko siya nakita, sa tingin ko, hindi ka na dapat pang mangasiwa dito sa ospital. Natakot ang pinuno nang marinig niya yun. Kaya agad niyang hiniling sa mga tao sa security department na kunin ang lahat ng surveillance. Tumayo si Albert sa harap ng dose-dosenang monitor at matamtamang tiningnan ang mga screen. Gayunpaman, ang surveillance video ay huminto sa isang pagkakataon at ito ay ang oras na pumasok si Loreen sa kwarto. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga monitor ay nagdilim. Malinaw na na-delete ang video noong panahong iyon. Maaaring nahak ng isang tao ang sistem ng ospital sa maikling panahon. At pagkatapos ay tinanggal ang lahat ng mga video. Malinaw na ito ay isang bagay na hindi maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Malungkot ang mukha ni Albert. Pero at least, ang ibig sabihin nito ay ayaw lang siyang makita ni Loreen at hindi dahil patay na ito. Ngunit hindi pa rin gumaan ang kanyang kalooban. Ito ba ang security system na meron ang ospital nyo? Lahat kayo ay pabaya. Sinipa ni Albert ang upuan sa harap niya. I'm sorry, Mr. Torres. Ito ang aming pagkakamali. Patawarin mo ako. Ipinapangako ko na hindi na kami muling gagawa ng ganoong pagkakamali. Namutla ang mukha ng tagapangasiwa sa sobrang takot. Maghanap ka ng tao upang ayusin ang surveillance video kaagad. Kung hindi mo kayang ayusin, mabuti pang magbitiw ka na lang sa iyong pwesto. Gustong sirain ni Albert ang lahat ng taong nasa harapan niya. Namumula ang kanyang mga mata. May isang nakakakilala kay Cherry sa ospital na agad na tumawag dito. At naisip na si Cherry lang ang maaaring makakumbinsi kay Albert. Agad na nagmaneho si Cherry sa ospital pagkatapos matanggap ang balita. Nang makita niya ang galit na tingin ni Albert, natakot siya at nagselos din. Nalaman na niya sa telepono na galit si Albert dahil nawawala si Loreen. At dahil nawawala ito, mas gugustuhin pa niyang hindi na ito lumabas habang buhay. Matapos malaman ni Cherry na ang surveillance video ng ospital ay tinanggal, nakaramdam siya ng labis na kagalakan at umaasa na hindi na ito maaayos. Albert, hindi ka pa kumakain buong araw. Mabuti pang umuwi ka at magpahinga. Maaaring masama lang ang loob ni Loreen. Wala siyang pera. Saan siya maaaring pumunta? Huwag ka nang mag-isip. Siguradong babalik ka agad siya. Matapos marinig ang sinabi ni Cherry, natahimik si Albert.
Alam niyang hindi siya kayang iwan ni Loreen. Kailangan lang niyang maghintay sa bahay at malalaman niya ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Pagka-uwi, gusto ni Cherry na magpalipas ng gabi kasama si Albert. Ngunit malamig itong tinanggihan ni Albert. Hindi alam ni Albert kung bakit. Hindi niya gusto ang babaeng ito na pumasok sa lugar na pag-aari nila ni Loreen. Pagdating niya sa bahay, nakita niya sa sala ang pusang una ni Loreen. Niya na minsan kapag late na siyang umuwi, uupo ito sa sofa na hawak ang pusang unan at tatanungin siya kung bakit late na siya nakauwi. Tila hindi niya ito pinapansin at pinababayaang maghintay. May mga bulaklak itong inilalagay sa vase sa sala at nakalagay sa table ang mga porcelain set ng tea na gusto nito. Maging ang carpet ay nakalagay sa estilong gusto nito. Tila maraming bagay na nakikita si Albert sa oras na ito. Noong umuwi siya noon, umiiral din ang mga bagay na ito. Kaya lang, hindi niya ito pinapansin. Nalungkot si Albert na manatili sa sala, kaya agad siyang pumasok sa kwarto. At doon ay nalanghap niya ang mahinang halimuyak na nananatili pa rin sa kubrikama. Hindi ito tulad ng kaakit-akit na halimuyak ni Cherry. Si Loreen ay hindi gumagamit ng matapang na pabango. At ang nalalanghap niya ngayon ay sariling halimuyak nito sa katawan. Ang kanyang isip ay napuno ng imahe nito at ang pagtatalik nila sa kamang ito. Galit na bumangon si Albert sa kama. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa palaging pag-iisip kay Loreen. Nang sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Akala ni Albert ay hindi ito tataka sa kanya. At tiyak niyang si Loreen ang tumatawag sa kanya ngayon. Ngunit si Kobe ang tumatawag sa kanya. Albert, may problema sa kooperasyon sa pagitan ng J-Group sa Amerika at ng ating kumpanya. Kailangan mong pumunta sa Amerika para makipag-ayos sa taong namamahala sa J-Group bukas. Hindi ito pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan mong mag-impake ngayon. Masyadong urgent ang usapan. Kailangan mong pumunta bukas. Si Albert ang presidente ng Torres Group at siya ang responsable sa kumpanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na niya iisipin ang babaeng yun. Nagising si Albert mula sa isang panaginip tungkol kay Loreen at nakita niyang basa ang kanyang unan dahil sa pag-iyak. Sa wakas ay naunawaan na niya na noon pa man ay mahal na niya si Loreen. Pero ayaw niyang aminin. Noong gabing iyon ay hindi na nakatulog si Albert. Kaya kinaumagahan, maaga siyang nagpunta sa Torres Group. Gusto niyang mamanhid sa trabaho at hintayin na lang ang pag-uwi. Kinuha niya ang ilang mga dokumento at naisip niyang may ilang terms na kailangan nilang pag-usapan ni Kobe. Kaya kaagad niya kinuha ang mga dokumento at pumunta sa opisina ni Kobe. Biglang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa loob. Hindi man niya marinig ang sinasabi ng boses. Masasabi niyang boses iyon ni Loreen. Tila nakakita si Albert ng pag-asa at mabilis na itinulak ang pinto ng opisina ni Kobe. Ngunit nang pumasok siya, walang ibang tao maliban kay Kobe. Lumapit si Albert kay Kobe. Hinawakan ang leeg nito at nagtanong, "Saan mo tinago si Loreen?" Mukhang naguguluhan si Kobe. "Hindi ba kasama mo si Loreen? Bakit ako ang tinatanong mo?" "Narinig ko ang boses niya sa opisina mo. Tinatago mo ba siya?" "Sabihin mo sa akin, anong nangyari kay Loreen? Kung hindi, paano siya mawawala ng walang dahilan?" Mabilis na tanong ni Kobe. Walang magawang binitawan ni Albert si Kobe. Bahagya niyang sinapo ang ulo niya. Miss na niya si Loreen. Kaya naman nagkaroon siya ng hallucinations.
Inoperahan siya upang linisin ang matres. At pagkatapos ay umalis. Malinaw na sinabi ni Albert ang pangyayari. Gayunpaman, masakit ito para sa kanya. Kung alam lang niyang magiging ganito ang mga pangyayari, hindi niya ipapalaglag ang bata. Hahayaan niyang ipanganak nito ang bata. Kayang-kaya niyang palakihin ito kahit papaano. Ngunit walang silbi ang pagsisisi niya ngayon. Kung wala ng matres, hindi na ito magkakaroon ng isa pang sanggol sa kanyang buhay. Galit na tumingin si Kobe kay Albert. Sa totoo lang, gusto kitang patayin ngayon. Pero wala si Lorraine. Hahanapin ko pa siya. Albert, hintayin mo akong bumalik. Kapag nahanap ko si Lorraine, pagbabayarin kita sa ginawa mo. Gaya ng sinabi niya, itinulak niya si Albert at lumabas. Sundan mo ako para mahanap agad si Lorraine. Isang tabi mo muna ang lahat. Pumayag si Albert. Kailangan niyang mahanap muna si Lorraine. Palaging may negosyo na dapat gawin. May kakayahan siyang ibalik ang takbo ng negosyo. Maliban sa pagbabalik kay Lorraine, hindi siya sigurado pagdating dito. Gayunpaman, nang sila ay papalabas na ng gusali, isang kakaibang boses ang umalingaw-ngaw. Agad na huminto si Albert at tumingin sa isang direksyon. Pero walang tao. Naguguluhan talaga siya. Obviously, walang bakas ni Lorraine. Pero palagi niya itong naiisip. Ginugol ni Albert ang halos lahat ng lakas at material na yaman. Ngunit si Lorraine ay tila naglaho sa mundo. Ang paghahanap na ito ay tumagal ng 3 taon. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa loob ng 3 taon. Hindi akalain ni Albert na magiging ganito kapag muli niyang nakita si Lorraine. Nakasuot si Lorraine ng eleganteng suit, habang hawak ang kontrata sa kanyang kamay. Nakangiti siya ng kaakit-akit at nagniningning. Nanalo si Lorraine sa isang proyekto pagka-uwi niya, at ang proyektong iyon ay pinaglabanan ng maraming kumpanya. At isa sa pinakamalaking kumpanya ay ang Torres Group. Paulit-ulit na inaliw ni Albert si Cherry. Okay babe, I promise to marry you kapag naihanda ko na ang lahat. At pagkatapos ay tuluyan ang tumigil ang matamis na nagmamakaawang boses sa telepono. Sa mga panahong ito, patuloy na ginugulo ni Cherry si Albert. Sinadya niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para pag-usapan ang kanilang kasal. Kung dati ay excited sa pag-aayos ng ingranding kasal si Albert, ngayon ay hindi na. Ipinikit ni Albert ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang maulap na panahon sa unahan at mas lalo pang nanlumo. Lorraine, noong nabubuhay ka pa, tumanggi kang makipaghiwalay at humarang sa pagitan namin ni Cherry. At nung namatay ka, parang tinig ka sa puso ko. Bulong niya nang makaramdam ng pagkabalisa. Mr. Torres, nakahanda na po ang mga in-order niyo. Isa pang tawag ang dumating. Sinagot ni Albert ang telepono. Bahagya siyang yumuko nang marinig niya ang balita. Sigurado akong makukuha ang deal na ito. Ang mga naglalakas loob na ikumpara sa akin ay hindi pa ipinapanganak. Ang labis na pagmamataas ay hahantong sa kabiguan. Ang kasabihang ito ay minsan ang gumana kay Albert. Sa oras na ito, napakadilim ng ulap sa labas. Malabo ang nakikita niyang ilaw ng mga sasakyan. Buti na lang at walang masyadong sasakyan sa highway. Mabilis na nagmaneho si Albert. Saka yumuko para pumili na kung ano. At nang bumangon siya, tumama ang ulo niya sa airbag. Bago pa siya tuluyang makapag-react, ay umikot na ang kanyang sasakyan. Napamura si Albert. Batid niyang nakabawi na siya sa kanyang katinuan, na may bumangga sa kanyang sasakyan, kaya tumama ang kanyang noo
at hindi niya naiwasang magmura. Muling ginalaw ni Albert ang steering wheel at natuklasan niyang hindi makagalaw ang kanyang sasakyan. Paglabas niya ng sasakyan, bumagsak ang isa sa mga gulong sa lupa. Kung ito ay isang light strike lang, hindi na ito aabalahin ni Albert dahil may kailangan siyang gawin. Hindi niya akalain na masisira ang kanyang sasakyan. Tinatayang maaantala ang kanyang biyahe. Galit na galit si Albert. Habang naglalakad patungo sa kotse na naging sanhi ng aksidente, malabong nakikita ni Albert ang dalawang babae na naging sanhi ng aksidente sa pamamagitan ng makapal na ulap at bintana ng sasakyan. Ladies, nabangga niyo ang kotse ko. Pinigil ni Albert ang galit nang mawasak ang paborito niyang sasakyan at kinatok ang bintana ng sasakyang iyon. Nabangga mo ang kotse ko at naantala mo ang biyahe ko. Kailangan nating mag-usap. Naisip ni Albert na nag-aalala ang mga tao sa loob ng sasakyan dahil sa boses niya. Kaya nagpaliwanag ulit siya. Pero hindi pa rin sumasagot ang mga tao sa sasakyan. Hindi napigilan ni Albert ang bahagyang pagkainis. Nagpapakatanga ba sila? Nang malapit nang maubos ang pasensya ni Albert, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumungad kay Albert ang dalawang babae na naka-black suit na nakaupo sa loob. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng sunglasses at halos natatakpan ang buong mukha nito. Kaya nahirapan si Albert na makita ang hitsura nito. Ngunit ang estilo ng pagkilos ng katawan nito ay nagpapahiwatig na ang babaeng ito ay hindi simple. Ikinaway ng matikas na babae ang kanyang kamay. Tumagilid at bumulong ng ilang salita sa babaeng katabi nito. At pagkatapos ay lumabas agad ng kotse ang babaeng mukhang assistant. Excuse me, magkano ang compensation na kailangan nyo? Napakagalang ng assistant sa babaeng nakaitim. Ngunit nang makita nito si Albert, naging masungit ito. Maging ang paghingi nito ng tawad ay hindi maganda. Si Albert na palaging seryoso, kailanman ay hindi tinatarato ng ganon. Kaya mo bang magbayad? Bago pa matapos ni Albert ang kanyang sasabihin, biglang itinulak ng babaeng nakaupo sa kotse ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nakasuot ito ng all black at may magandang tampok na mukha. Simula na bumaba siya sa kotse, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Bahagya siyang nagtaas ng kilay nang maglakad siya papunta kay Albert. Biglang nalunok ni Albert ang kanyang mga salita nang malapit na siyang magmura. Sino ka? Matapos ang nakakabinging katahimikan, nagtanong si Albert. Ang babaeng nasa harapan niya ay mukhang napakaglamorosa at mukha din itong pamilyar. Hindi masabi ni Albert ang eksaktong nararamdaman niya. Inisip na lang niya na isa itong dating kaibigan na nakilala niya noon. Nang sandaling iyon, kumurba ang labi ng babaeng nakaitim na nagpapakita ng hindi maipaliwanag ng ngiti. Pagkatapos ay kumuha ng isang istak ng cash mula sa bag. Kung hindi ito sapat, marami pa ako. Malamig ang boses ng babae na parang nanunuya sa kanya. Tiningnan ni Albert ang hawak nitong cash at hindi siya makapaniwala. Talagang nililin lang siya ng isang babae sa pamamagitan ng pera. Dapat ay magalit siya. Ngunit sandaling makita niya ang malalim na mga mata ng babae. Hindi siya makapagsalita. Sino ka? Namangha si Albert at sinubukan niyang paganahin ang kanyang utak. Marami na siyang nakitang babae na mapera. May magandang hitsura at may mahusay na ugali. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng isang babae na pinagsama-sama ang tatlong katangiang ito. At higit sa lahat, pakiramdam niya ay kilala niya ang babaeng ito. I'll see you soon.
Mabilis na tumalikod ang babae at sumakay sa kotse. At binitawan ang mga salitang yon bago siya umalis. Matamtamang nakatingin sa sasakyang paalis. Tumayo si Albert sa tabi ng kanyang sirang kotse at matagal na nag-isip. Bakit kahawig ni Lorin ang babaeng yon? Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine.